Pwede mo na po akong kunin, Panginoon. Mabiyayang araw ng Lunes, kapanalig, kapistahan ngayon ni Santo Tomas Becket, Obispo at Martir. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ngayon. Nang dumating na ang araw ng paglilinis nila ayon sa batas ni Moises, dinala ni na Jose at Maria ang sanggol na si Jesus sa Jerusalem para iharap sa Panginoon. Tulad ng nasusulat sa batas ng Panginoon, lahat ng panganay na lalaki ay ituturing na banal para sa Panginoon. Dapat din silang mag-alay ng sakripisyo tulad ng binabanggit sa batas ng Panginoon. Isang pares na bato-bato o dalawang inakay na kalapati. Ngayon sa Jerusalem ay may isang taong nagngangalang Simeon. Totoong matuwid at makadiyos ang taong yon. Hinihintay niya ang pagpapaginhawa ng Panginoon sa Israel at sumasa kanya ang Espiritu Santo na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas ng Panginoon. Kaya pumunta siya ngayon sa templo sa pagtutulak ng Espiritu nang dalhin ng mga magulang ang batang si Jesus para tuparin ang kaugaliang naaayon sa batas tungkol sa kanya. Kinalong siya ni Simeon sa kanyang mga braso at pinuri ang Diyos at sinabi, "Mapayayaon mo na ang iyong utusan, Panginoon, nang may kapayapaan ayon na rin sa iyong wika, pagkat nakita na ng aking mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo sa paningin ng lahat ng bansa. Ang liwanag na ibubunyag mo sa mga bansang pagano at ang luwalhati ng iyong bayang Israel." Nagtataka ang ama at ina ng bata sa mga sinasabi tungkol sa kanya. Pinagpala naman sila ni Simeon at sinabi kay Mariang ina ng bata, "Dahil sa kanya, babagsak o babangon ang mga Israelita at magiging tanda siya sa harap nila at kanilang sasalungatin. Kaya't mahayag ang lihim na pag-iisip ng mga tao. Ngunit paglalagusan naman ng isang punyal ang puso mo." Kapanalig, ano ang pinakamimiti mo sa buhay na kapag nakamtan o nakita mo na, ay maaari mo nang sabihin, "Pwede mo na po akong kunin, Panginoon." Ganito ang pakiramdam ni Simeon sa ating mabuting balita ngayon. Kay tagal niyang hinintay nang dumating ang tagapagligtas. At dahil malapit siya sa Diyos, madasalin, ipinagkaloob ito sa kanya. Madalas din itong mangyari sa mga nasa bingit ng kamatayan. Kahit hirap na sa paghinga, hindi pa pipikit hanggat hindi pa dumarating o nakakausap man lamang ang anak, magulang, asawa o kamag-anak na nasa malayo. Subalit kapag dumating at nakausap na, ay payapa nitong ipipikit ang mga mata at panatag na tatawid sa kabilang buhay. Kapanalig, suriin nga natin ang ating mga puso. Ano ba ang pinakamimithi nito? Naglalapit ba ito sa atin sa Diyos o nagdadala sa kapahamakan? Hindi lang ang hangharing magkaroon ng mas marangyang buhay dito sa lupa ang ating dapat paghandaan. Higit nating dapat paghandaan ang buhay na walang hanggan. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalo na sa mga donors at sponsors ng Mabuting Balita. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. At patuloy kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels.
Makakaasa kayo na kasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Banal na sanggol, pinawi mo ang kadiliman sa sanlibutan noong dumating ang iyong liwanag sa aming buhay. Pasinagin mo sa amin ang iyong paglingap upang makapamuhay kami bilang mga kapatid mo, ngayon at kailanman. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.